Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi CNC1, Lodi Fang Yuan, Lodi Eric Buddy, Lodi Joey Tabura, Lodi Kim Manalo, Lodi Masamukdan, Lodi Henner Villegas, Lodi Jack Vloggers, happy birthday sa iyo. Lodi Mavan, Mendoza, Lodi Glenn Maxilum, Lodi Del Gasfer Buena, Lodi Scanner User. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-49 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin siya sa malayo, sa gitna ng daan, na may mararamdam na mabigat at hindi maipaliwanag na damdamin. Napatingin ang dalawa sa kanya at sinabi ng nakaasul na anong nangyayari. Mayroon bang kung anong nandoon? Sumagot ito na nagsisimula na akong maalala ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Seryosong napatanong ito sa kanya na ano? Ano ang pinagsasabi mo? Napatikom ng mahigpit ng kamao na sinabi pa habang patuloy na nakatingin sa malayo na alam ng lahat na ex-military ako. Hindi ba? Noong panahon ko sa militar, may taong ganito. Wala siyang emosyon at malamig, at may lakas na walang sino man ang makakatapat. Hindi siya Han Chinese, kaya hindi ito gaanong alam, pero sa aming pangkat, iginagalang siya bilang isang martial god. Walang sino man ang makakayanan ang kanyang paggamit ng espada. Napatanong naman ang nakaputi na isang martial god. Nasaan na siya ngayon? Napapikit ito na sumagot na namayapa na siya. Namuli na namang sinabi sa kanya ng nakaputi na o hindi. Dagdag pa ng nakaasul na yan ay nakakalungkot. Naalala pa nitong sinabi na hindi ko siya madalas nakita, pero tuwing haharapin ko siya, naninigas ang katawan ko, at nakaramdam ako ng matinding panghihina, na parang hindi ako makahinga. Dagdag pa niya na kahit ngayon, malinaw kong naaalala ang kakaibang aura na ibinubuga niya. Habang gumagaling ako, mas lalo kong naramdaman ang kanyang napakalaking presensya. Napatanong ang nakaasul na hindi ko sigurado kung ano ang ibig mong sabihin. Tanong pa ng nakaputi na maaari ba, ngayon ay? Na napatingin sa kanila ito na napasabi na kakaiba, nararamdaman ko ang nakalimutang enerhiya na yun ngayon. Dagdag pa niya habang makikita ang daan sa malayo na mula doon ko yun nararamdaman na paparating. Nakatingin ito ng seryoso na sinabi pa na tingnan natin. Oras na para umalis ka. Bahagyang napatungo ng ulo ito na sumagot na oo. At pagkatapos sinigaw nito sa kanyang mga alagad na sige, umalis na tayo. Biglang nagulat naman ang mga ito nang may makita sa kanilang unahan. Agad ding napalingon ito na may pagtataka sa kanyang nakikita. Isang presensyang hindi nila inaasahan at agad nagdulot ng bigat sa kanilang dibdib. Kusang napahinto ang kanilang mga hakbang, at halos sabay-sabay silang napalingon, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan sa kanilang nasisilayan. Ito pala ay si Manchon, hawak ang kanyang espada, na mabilis na papasugod sa kanila. Ang presensya niya ay nagdulot ng matinding kaba sa kanilang kalooban, sapagkat malinaw na ang lalaking papalapit sa kanila ay hindi isang karaniwang kalaban. May seryosong mukha si Manchon nakatingin sa mga ito. Sinabi naman ito habang napatingin sa kanilang leader na ang baliw na yan. At pagkatapos ay seryoso siyang napatingin sa kanyang unahan, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-iingat at paghahanda sa kung anumang paparating. At pagkatapos ay pinagpapawisan itong sinabi na martial god. Makikita ang langit na naalala ni Manchon ang sinabi sa kanya ng ating bida na habang wala ako. Alagaan mong mabuti ang lugar na ito. Na seryoso lang na nakatingin sa kanya si Manchon. Seryosong sinabi pa ng ating bida sa kanya na bakit? May gusto ka bang sabihin? Napapikit si Manchon na sinabi sa kani na hindi ko pa rin naiintindihan. Tinanong sa kanya ng ating bida na ano yun. Sumagot sa kanya si Manchon na namumuhay na parang tao, hindi ko pa talaga ito maramdaman. Napangiti ang ating bida sa kanya at sinabi na ano ang dapat kong sabihin. Huwag kang mag-alala, malapit mo na itong maramdaman. Na makikita ang mukha ni Manchon na seryoso na nakatingin sa kanya. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na alam mo ba kung bakit hindi ka makapamuhay na parang tao? Natahimik lang na nakatingin sa kanya ito. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na yun ay dahil wala kang anumang pinuprotektahan. Kapag may naging mahalaga na sa iyo, natural na gugustuhin mo itong ipagtanggol. May gulat sa mukha ni Manchon nang marinig niya yon na sinabi. Pa sa kanya ng ating bida na nandoon ang sagot.
Dagdag pa niya habang bumaling na siya na hindi ko sinasabing kailangan mong pahalagahan ito. Sa pagkakataong ito, habang wala ako, ikaw ang mamahala sa mga kahilingan dito. Balik sa kanya na mabilis na tumatakbo papunta dito na naalala pa niya ang sinabi ng ating bida sa kanya na kung mabaigo ka, hinding-hindi mo ito mararamdaman, hindi ba? Hindi tungkol sa kinalabasan, kundi sa proseso ang mahalaga. Ang pagsubok lang ay makakabuti na sa iyo. Agad namang naghanda ang mga ito ng kanilang mga pana, itinutok kay Manchon, habang ang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng mandirigma na papalapit sa kanila. Ang paligid ay napuno ng katahimikan, at kitang-kita sa hangin ang bigat ng paparating na sagupaan, na tila bawat sandali ay nagbabantang sumabog sa anumang direksyon. At pagkatapos, malakas na sinigaw nito na tirahin siya. Makikita ang mga mukha ng mga nagtitira ng pana, puno ng pagtataka. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa pangyayari sa harapan nila. At kitang-kita ang pagkamangha at takot sa bawat galaw ni Manchon. Nang biglang makarating sa kanila si Manchon, agad niyang pinutulan ng ulo ang mga ito. Ang bawat kilos niya ay mabilis at walang habas, at ang paligid ay napuno ng gulat at takot sa bilis at tindi ng kanyang atake. Sa sobrang gulat, ang nakaputing ito ay napanganga na lang ang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mga mata niya ay lumalaki sa pagkabigla. Patuloy na nakatutok sa kanya ang mga pana ng mga kalaban. Ngunit si Manchon ay isa-isa namang pinuputol ang ulo ng bawat isa. Bawat galaw niya ay mabilis, tiyak, at walang pakundangan, na nagpapakita ng husay at tapang na walang kapantay. Agad namang dumistansya ito na napasigaw na lahat, umatras. Panatilihin ang inyong distansya mula sa lalaking iyan. Dagdag pa nito habang umatras ang mga tagapana na oo. Kapag may sapat na tayong distansya, aatake tayong lahat ng sabay-sabay. Ngunit nagulat siya sa kanyang nasaksihan. At napasabi na lang ng nakita pala nila si Manchon, na mabilis lamang na nilalampasan ang bawat isa sa kanila, at napasabi pa ang ilan, ano ba, ang lalaking ito? Ang kanilang mga tinig ay puno ng gulat at pagtatakat, habang sinusubukan nilang intindihin ang gagawin niya. At pagkatapos makikita na haharanggan naman siya ng isa pang grupo na agad na naghanda ang mga ito. At pagkatapos sinigaw nito habang pinagpapawisan ang mukha na ang target niya ay ang ating pinuno. Tumingin ng seryoso si Manchon sa kanyang unahan. Nakatingin pala siya sa leader na pinapalibutan ng mga ito habang sinasabi na tutukan ninyo ang ulo. Doon nagsisimula at doon din nagtatapos ang lahat. Sinigaw pa ng malakas nito na tirahin ninyo siya, kailangan nating pigilan siya. Agad namang nagpaulan ng mga palaso ang mga ito. Ngunit si Manchon ay mabilis lamang na umiwas, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang anino, nag-iiwan ng bakas ng bilis sa bawat hakbang. Habang siya ay patuloy na sumusulong na tila hindi naaapektuhan ng ulan ng kamatayan. At nang tuluyan siyang makarating sa kanila, wala pang isang kisap mata ay agad niyang tinapyas ang kanilang mga ulo, mabilis, tahimik, at walang pag-aalinlangan. At pagkatapos, sabay na tumira ng pana ang dalawang ito, diretso patungo kay Manchon. Mula sa magkabilang panig, makikita ang dalawang palaso na sabay na paparating upang tumama sa kanya, humihiwa sa hangin ng may matinis na tunog. Mabilis namang humakbang si Manchon sa gilid, at ilang sandali pa ay dumaan sa harap niya ang mga palaso. Halos hindi man lang siya tinamaan. Muli na naman itong tumira ng kanyang pana na sinabi pa niya na hindi mo ito maiiwasan. Habang mabilis na patungo kay Manchon ang palaso, tila dumami siya sa bilis ng kanyang mga galaw upang iwasan ang mga ito. Bawat hakbang at paggalaw niya ay halos hindi mahabol ng mata, at ang kanyang katawan ay parang nagiging isa sa hangin, mabilis at hindi mahuhuli. Nagulat naman ito nang makita niya si Manchon na may hindi makapaniwalang mukha. Nang makalapit siya dito na mabilis na wawas-iwas ng kanyang espada sa harapan nito na makikita ang mukha nitong pinagpapawisan. At ilang sandali pa, makikita ang leeg nito na dinaanan ng espada ni Manchon. At ang dugo ay kumalat sa hangin, nag-iiwan ng pulang bakas sa paligid. Habang nilalampasan niya ang bangkay, ang bawat hakbang niya ay puno ng tiyak at walang pag-aalinlangan. Makikita ang mukha nito na may hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Biglang isang palaso na naman ang mabilis na dumadating sa harapan ni Manchon. Mabilis namang sumasidestep si Manchon na agad niya iyong naiwasan. Muli na namang itinutok ng leader ng grupo sa kanya ang pana habang sinisigaw pa na iba ako sa kanila.
At pagkatapos, itinira ito kay Manchon, at sinigaw pa niya na maiiwasan mo rin ba ito? Ang palaso ay humawi sa hangin ng mabilis, puno ng puwersa at banta. Napangiwi ng mukha si Manchon nang makita niya ito, bakas sa kanyang ekspresyon ang bahagyang pagkabigla. At dito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata. Ika-50 kabanata, sa pagpapatuloy. Agad niyang iniwasan ang palasong tatamas sana sa kanya, naipaliyad ang kanyang katawan sa eksaktong sandali upang makaiwas. Dumaan ang palaso ng napakalapit, halos sumayad sa kanyang dibdib, at ang hangin ay humuni sa bilis nito. At ilang saglit lamang ang lumipas nang muli na namang may dalawang palaso ang mabilis na papalapit sa kanya, sabay na humihiwa sa hangin papunta sa kanyang direksyon. Tila nagbabadya ng tiyak na kamatayan, habang si Manchon ay nanatiling nakapirmi sa isang iglap. Ngunit mabilis niyang hinarang ang mga palaso, winasiwas ang kanyang espada sa isang malinis at tiyak na galaw, at agad na nahati ang mga ito sa dalawa. May seryoso siyang mukha na sinabi niya na gaya ng inaasahan, iba talaga ang pinuno. Napakabilis niyang magsalang ng mga pana sa kasing, halos hindi na sila makita. Habang tumatakbo siya papasugod, diretso namang inatake siya ng mga pana, sunod-sunod na pinakawalan patungo sa kanyang daraanan. Humahaginit ang mga palaso sa hangin. Ngunit ang mga pana na dumadating kay Manchon ay mabilis lamang niyang hinihiwa sa dalawa. Sa bawat was-iwas ng kanyang espada, napuputol ang mga palaso bago pa man makarating sa kanya, nagkakalasog-lasog sa ere na parang walang bigat. Habang muli na naman siyang nagpakawala ng palaso, sinigaw niya kay Manchon na sino ka ba? Ngunit ang pinapakawalan niyang palaso ay madali lang na hinahati ni Manchon. Habang papasugod si Manchon, patuloy naman siyang inaatake ng mga palaso ng kanyang kalaban, sunod-sunod at walang pahinga. Kasabay nito, umaatras ito, pilit na gumagawa ng distansya sa pagitan nila. Mula naman sa kanyang likuran, inatake rin siya ng sunod-sunod na mga palaso. Mabilis niyang naharang ang paparating na mga palaso sa kanyang likuran, winasiwas ang espada nang hindi man lang lumilingon. Tila baramdam niya ang bawat galaw sa paligid, at ang kanyang mga kilos ay kusang sumusunod sa daloy ng panganib. May bahid ng inis sa kanyang mukha habang sinabi niya nakahanga-hanga, isipin mong madali mong nakontra ang teknik ng Seven Palaces. Ang kanyang tinig ay puno ng halong paghanga at pagkainis, sapagkat malinaw na ang teknik na inaasahan niyang hindi basta-basta malalampasan ay tila walang saysay kay Manchon. At pagkatapos, magpapakawala ito ng isang palaso na may pampasabog sa dulo, habang ang talam nito ay kumikislap sa liwanag. Sinigaw pa nito, mabuti. Tingnan natin kung hanggang saan mo yan mapapanindigan. Makikita ang lakas nito na humahawi sa hangin mula sa palasong itinira patungo kay Manchon. Malapit na itong tumama kay Manchon, habang nakatayo lang siya ng kalmado at nakapirmi. Ang palaso ay humahawi sa hangin ng mabilis, puno ng puwersa at banta, ngunit tila hindi ito nakakaapekto sa kanya. At ilang sandali pa, malakas na sumabog ang palaso na may dalang pampasabog, na nagdulot ng matinding alon ng hangin at apoy sa paligid. Ang liwanag at init ng pagsabog ay nagmistulang sumalamin sa buong kapaligiran. Sinabi pa niya, habang makikita ang makapal na alon ng apoy sa kanyang harapan na tama yan. Ito ay isang bagay na hindi mo posibleng maiwasan. Ang apoy ay humihip sa paligid, naglalagablab at nagbabadya ng sakdal na panganib. Ngunit mula sa makapal na apoy, bigla namang lumabas si Manchon, may seryosong mukha at nakatingin diretso sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila huminto ang oras sa paligid, at ang init at liwanag ng apoy ay nagmistulang hindi makakaapekto sa kanya. Nagulat naman siya nang makita si Manchon, ang mga mata niya ay lumaki at ang bibig ay bahagyang napanganga sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng makapal na apoy at panganib, ang mandirigmang yun ay mananatiling nakatayo, kalmado at nakatuon sa kanya. At pagkatapos, agad siyang nagpakawala ng kanyang palaso, mabilis at puno ng puwersa, patungo kay Manchon. Mula sa ere, mabilis niyang iniwasan ang mga palaso, at sabay nitong inihanda ang kanyang pagwasiwas patungo sa leader ng kalaban, habang namumula ang kanyang mga mata. At nang makababa siya at makalapit, agad niyang inatake ang leader sa katawan, at makikita ang dugo na pumupuslit sa tama ng espada ni Manchon. At napatingin ang leader sa kanyang katawan,
puno ng pagkabigla, habang unti-unting naiintindihan ang bilis, husay, at walang habas na kapangyarihan ng mandirigmang nasa harapan niya. Napasabi pa ito na may madilim na ekspresyon ng mukha, na ito ay hindi na niya ito naituloy. Na makikita si Manchon ay mabilis na muli na naman aatake sa kanya na may lumiliwanag na mga mata. Agad namang napasigaw sa kanya ang leader na sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang martial arts ng martial god? Makikita ang espada niya na kumikislap, nakatutok sa leader ng kalaban, habang namumula ang kanyang mga mata. Napakagat ng mariin ng mga ngipin niya, habang napapikit na lang at bulong sa kanyang isip na tapos na. Sa isang sandali, tumigil ang espada niya sa leeg ng kalaban, habang nakangiwi ang mukha nito at ramdam ang pawis na tumutulo sa noo at pisngi. At nang iminulat niya ang mga mata, nakita niya ang espada na nakatutok sa harap ng kanyang leeg. Ang presensya nito ay nagdulot ng matinding kaba at takot, habang ramdam niya ang bigat at tindi ng kapangyarihan ni Manchon. At sinabi pa ni Manchon sa kanya habang nakatutok ang espada sa kanya na umalis ka na. Nakatingin ito sa kanya habang sinasabi na paano naman ang sagot sa tanong ko. Bumaling siya at naglakad na sinabi sa leader ng kalaban na ililigtas ko ang buhay mo sa pagkakataong ito lang. Wala nang susunod pa. Agad namang tumatakbo ito habang sinasabi na ako na ang bahala rito. Agad naman siyang pinigilan ito at sinabi na huminto ka riyan. Tumugon ito na oo. Nakatingin ito sa kanya habang sinasbi na babalik na tayo. Tumugon ito sa kanya na pero. Makikita si Manchon na papalayo na sa kanila habang pinagmamasdan nito. At sinabi nito habang naiisip ang master ni Manchon na sinabi na ganito ba ang katotohanan. At lumipat ang eksena kung saan. Makikita ang kanilang trangkahan na sira. Nakarating na sila dito na sinabi agad ng ating bida na may nangyari bang hindi karaniwan habang wala ako? Tumugon si Lady Song gayon na wala namang nangyari. Seryosong nakatingin siya kay Manchon na sinabi na at ikaw? Na tumugon ito na wala rin sa akin. Napahinga ang ating bida na sinabi niya na nakahinga ako ng maluwag. Sinabi naman ni Lady Song gayon na naresolba mo ba ang lahat ng ipinunta mo? Tumugon ang ating bida sa kanya na hindi ganap. Pero ayos na. Sinabi naman ni Jokwool na nagpapapansin kay Lady Song gayon na itinuro ang kanyang natamong sugat na higit kumulang. Nilipol ko silang lahat, wala akong itinira kahit isa. Tingnan mo ang mga sugat na ito. Napatingin naman ang ating bida sa kanya ng kakaiba habang may gulat naman sa mukha ni Song gayon na sinabi sa kanya na naku. Malubha ang mga sugat mo. Ayos ka lang ba? Tiningnan siya ng ating bida na may nakasalubong na kilay na pinatigas ang kanyang kamao sa harapan ni Jokwool na sinabi niya na parang humina ka nitong mga nakaraang araw. Ano, patibayin ka nga natin ng kaunti. Nagulat naman si Jokwool na napasabi na aray ko. At biglang pinaikot ang may sugat na braso na may pawis sa mukhang sinabi na ay, ngayong naiisip ko, ganap na akong nakarecover. Talagang may pambihirang tibay ako. Ha ha ha, napaliit naman ang mata si Song gayon na nakatingin ditong sinabi niya sa kanyang sarili na paano kaya. Nalalo siyang nagiging kaawa-awa. Makikita sila na sinabi pa ng ating bida na hindi pa ito tapos ng lubusan, hindi ba? Tumugon sa kanya si Mong Hyan na tama yan. Seryosong sinabi pa niya na mayroon pang 2 pangunahing base ang Ten Kills Sect, at marami sa kanila ang nasa labas para sa mga misyon. Siyempre, hindi nila malalaman ang ating mga pagkakakilanlan. Magmamadali ako at magpaplano para lipulin ang mga natitira. Napatingin ang ating bida Kao Mokyong na sinabi niya na mabuti. Mokyong, tumulong ka ng husto sa kanila. Tumugon ito na oo. At pagkatapos ay makikita ang trangkahan kung saan nakasulat ang pangalan ng kanilang sect. Makikita ang chief ng nayon at ang lalaking humingi sa kanila ng tulong na masayang nakapikit na bahagyang nakayuko ang ulo. Sinabi sa kanya ng chief habang inaabot ang supot ng pera sa kanya na ito ang perang ibinigay mo sa amin, hindi namin ito ginalaw. Sisiguraduhin kong ibibigay ko sa iyo ang interes sa susunod. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na anong interes. Wala pang ilang araw ang nakakalipas. Kalimutan mo na yon. Dagdag pang sinabi sa kanya ng ama ni Yang Hee na hindi, kailangan naming ibigay ito sa iyo. Sinabi pa sa kanya ng chief ng nayon na tama. Higit pa sa bayad sa trabaho ang utang namin sa iyo, kaya gusto talaga naming bayaran ka ng interes. Nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi na kung ganoon, gumawa na lang tayo ng ibang kasunduan bilang kapalit ng interes. Sumagot sa kanya ang ama ni Yang Hee na sabihin mo sa amin ang kailangan mo.
Sinabi pa ng chief sa kanya na kung nasa loob ito ng aming kakayahan. Gagawin namin. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanila na kailangan ko si Yang Hee. May gulat sa mga mukha nito na sinabi ng chief sa kanya na oo. Na nagtatakang sinabi naman ng ama ni Yang Hee na bakit si Yang Hee. At lumipat ang eksena kay Lady Song gayon na sinabi niya na mananatili si Yang Hee. Bakit? Napatingin ang ating bida kay Yang Hee na sinabi niya na tama. Gusto ni Yang Hee na bayaran ang ating kabutihan, hindi ba? Tama, Yang Hee, na napatingin naman sa kanya si Yang Hee. At pagkatapos nahihiyang sinabi nito sa kanya na oo, maaari akong manatili ng ilang araw at tumulong sa pagluluto. Masayang sinabi naman ng ating bida na oo, mabuti para sa steward ang matuto ng ilang kasanayan sa pagluluto ni Yanji. Haha, at nang marinig yun ng dalawa masayang sinabi ni Jokwol na tama yan. Dapat mong tanggapin ang mabuting loob ni Yang Hee, lalo na't hindi kami kumuha ng anumang bayad para sa trabaho. Masayang sinabi din ni Mong Hayan, na eksakto, tiyak na hindi dahil sa napakasama ng luto ng steward. Bahagyang napatungo ng ulo si Lady Song gayon na sinabi niya na dahil pinipilit ninyong lahat. Sige. Mag-aaral akong magluto kay Yang Hee. Masaya ang dalawa na sinabi pa ni Jokwol sa kanilang sarili na anong ginhawa. Dagdag pa ni Mong Hayan na sa wakas, makakatakas na rin mula sa nakakapanindig balahibong pagluluto na yon. At makikita ang bubong ng bahay na may nagsasalita na natural lang na makaramdam ng ligalig matapos mawasak sa loob ng isang gabi ang lugar kung saan ka ipinanganak at lumaki. Kahit na napatalsik ka na doon. Sinabi pa ni Mok Hyung habang kaharap ang ating bida na hindi ito maiiwasan. Matatanggap ko rin ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito habang napangiti ng bahagya na sa totoo lang, kung mayroon lang akong sapat na lakas, ako na mismo ang tumapos sa kanila. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na siyang nagdadala sa akin dito. Sinabi ng ating bida sa kanya na paano kaya kung maging disipulo ka ng aming sekta sa pagkakataong ito. At dito na po nagtatapos ang ika-50 kabanata.